Magandang araw mga bata, ang tatalakayin natin ngayon sa Filipino 3, Quarter 4, Week 1, Day 1 ay tungkol sa high frequency words, alamat, elemento ng kwento, pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Panimulang gawain. Masayang araw mga bata, masaya ako at muli na naman tayong nagkita. Suriin ang mga larawan. Ano ang ipinapakita ng unang larawan? Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Mga gabay na tanong. Una, ano ang inyong napapansin sa mga larawan? Pangalawa, ano ang mga gawain na tinutukoy ng mga ito? At pangatlo, alin sa mga ito ang dapat o hindi dapat gawin? Narito ang mga kasagutan sa bawat tanong. Number 1. Ang mga larawan ay mga babala o paalala o signages na gumagamit ng mga simbolo upang magbigay ng mensahe ng mabilisan. Karaniwang itong mga kulay tulad ng pula para sa bawal at asul o berde para sa mga dapat sundin upang madaling makita at maintindihan ng publiko. Ang mga gawain na tinutukoy ng mga ito: no noisy, bawal maingay, pagpapanatili ng katahimikan sa isang lugar, mag-recycle, wastong pagtatapon at muling paggamit ng basura tulad ng plastic, papel at lata, pagtawid sa pedestrian lane, ang ligtas at tamang paraan ng pagtawid sa kalsada gamit ang tamang daanan. Alin sa mga ito ang dapat o di dapat gawin? Ang pagsigaw ang hindi dapat gawin. Hindi dapat mag-ingay sa mga lugar na nangangailangan ng konsentrasyon o katahimikan gaya ng ospital o library. Ang pagre-recycle ay dapat gawin. Ang paggamit ng pedestrian lane ay dapat din gawin. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Sa araw na ito, tayo ay matututo ng mga aralin sa pagtukoy ng mga high-frequency words o mga salitang tungkol sa sariling bansa, pag-unawa ng isang alamat at pagbasa ng mga may tatas na mga pangungusap. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita, parirala o mahalagang konsepto sa aralin. Ang mga alituntunin ay tumutukoy sa mga panuntunan o utos na dapat nating sundin sa mga barangay o pamayanang kinabibilangan upang manatili tayong ligtas at mapangalagaan ang ating mga kapakanan. Ang pagsunod sa mga ito ay nagpapakita ng ating disiplina sa sarili at malasakit sa iba. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing ID. Paghawa ng balakid, ulisap. Ang ulisap ay pakalahatang tawag sa mga maliliit na hayop na may anim na paa o mga insekto. Alitaptap. Ang alitaptap ay isang uri ng kulisap na kilala sa pagbibigay ng liwanag mula sa likurang bahagi ng kanilang katawan. Talutot. Ang talutot ay ang bahagi ng bulaklak na kadalasang makulay at mabango. Ang pangunahing silbi nito ay ang akitin ang mga bubuyog at paru-paro para sa polinasyon. Kabag-kabag o paniki. Ang kabag-kabag ay isang uri ng malaking paniki na kumakain ng prutas o tinatawag sa Ingles na fruit bat. Alipato, flying embers. Ang alipato ay ang mga lumilipad na uling o maliliit na bahagi ng apoy na sumasama sa usok mula sa isang malaking sunog o siga. Tunghayan ng larawan.
Ano ang nais ipahiwatig nito? Ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Maaaring itong tungkol sa hayop, halaman, lugar o mga pangalan. Ang mga alamat ay maaaring kathang-isip, bagamat may mga binanggit na totoong tao o lugar. Ang kwento ng pinagmulan nito ay hango lamang sa imahinasyon, elemento ng milagro o mahika. Madalas itong kinatatampukan ng mga Diyos, diwata o mga mahiwagang pangyayari. Aral. Halos lahat ng alamat ay nagtatapos sa isang mahalagang aral na moral na nagsisilbing gabay sa tamang pag-ugali. Ang alamat ay hindi lamang basta kwentong pambata, ito ay salamin ng ating pagkakakilanlan. Bagamat sa modernong panahon ay may siyentipikong paliwanag na tayo sa mga bagay-bagay, nananatiling buhay ang mga alamat dahil sa halagang moral at kultural na dala nito. Alamat ng alitaptap. Isang gabing madilim, walang malamang pagtaguan ang mga kulisap na iyon. Nakakita sila ng isang punong sampagita. Ang ilan sa kanila ay nagkubli sa mga bukuang bulaklak nito. Mayroon namang nagkubli sa mga talutot. Bakit ba, ang tanong ng sampagita, bakit ba kayo nagtatago? Bakit ba kayo takot na takot? Kayo ba ay natatakot sa dilim? Hindi kami sa dilim natatakot, ang sagot ng isang kulisap. At saan, ang tanong ng sampagita? Sa mga kabag-kabag, ang sagot ng maraming kulisap. Bakit kayo natatakot sa mga kabag-kabag? Ang tanong ng sampagita. Inaano ba kayo ng mga kabag-kabag? Kami kinakain nila, ang sabi ng mga kulisap. Kapag kami ay nakita nila ay hinuhuli kami at iyon na ang katapusan ng aming buhay. Sino ang halamang nakilala ng mga alitaptap? Ano ang suliranin na kinahaharap ng mga alitaptap? Masama naman ang ginagawa sa inyo ng mga kabag-kabag, ang wika ng sampagita. Biruin mo, kay rami ng mga kabag-kabag, ang sabi ng isang kulisap. Kaya kami ay pakaunti ng pakaunti. Mauubos nga kayo kung ganyan. Kaawa-awa naman kayo, ang wika ng sampagita. Hindi nga namin malaman kung ano ang aming gagawin, ang wika ng mga kulisap. Sa inyong palagay, ano kaya ang maaring gawin ng mga alitaptap upang makaiwas o malabanan ang mga kabag-kabag? Bakit kung maliwanag ang gabi ay hindi kayo nagkukubli sa aking puno? Ang tanong ng sampagita. Kung maliwanag ang buwan ay mahirap kaming mahuli ng mga kabag-kabag, ang sagot ng isang kulisap. Hindi makakita sa liwanag ang mga kabag-kabag, ang dugtong ng isang kulisap. Sila ay nasisilaw sa liwanag, ang dugtong pang-uli ng isang kulisap. Ganon pala, hindi pala makakita sa liwanag. Tuturuan ko kayo kung ano ang dapat niyong gawin, ang sabi ng sampagita. Ano ba? Ano ba ang dapat namin gawin? Ang tanong ng bawat kulisap. Bawat isa sa inyo ay magdala ng apoy. Pagkatapos ay magsabay-sabay kayong lumabas. Matatakot sila sa inyo. Hindi nila kayo malalapitan, ang sabi ng sampagita. Magandang. Oo nga, siya nga, ang sabay-sabay na sabi ng ilang isap. Ano ang mungkahi ni sampagita na kanilang gagawin? Sa iyong palagay, magtatagumpay kaya ang mga alitaptap? Bakit? O bakit hindi? Ganoon nga ang ginawa ng mga kulisap. Isang gabing madilim, ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng apoy. Pagkatapos ay nagsabay-sabay silang lumabas. Naku, para silang alipatong lumilipad. Hindi nga naman sila malapitan ng mga kabag-kabag.
Anong tuwa ng mga kulisap? Lumipad sila ng paikot-ikot sa punong sampagita. Salamat sa iyo, sampagita. Kami ngayon ay malaya na. Mula noon, tuwing lalabas ang mga kulisap, pag madilim ang gabi, nagdadala sila ng apoy. Ang mga kulisap na iyong tinawag ngayong alitaptap. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Pagkatapos magbasa, kung ikaw ay isa sa mga alitaptap, paano mo ipakikita ang pasasalamat kay Sampagita? Narito ang mga inaasahang tugon. Ano ang mungkahi ni Sampagita na kanilang gagawin? Ang mungkahi ni Sampagita, ang bawat isa sa mga kulisap ay magdala ng apoy bago sila lumabas ng sabay-sabay dahil alam ni Sampagita na ang mga kabag-kabag ay nasisilaw at hindi nakakakita sa liwanag. Ang apoy ang magsisilbing proteksyon ng mga kulisap upang hindi na sila malapitan o makain ito. Sa iyong palagay, magtatagumpay kaya ang mga alitaptap? Oo, dahil ang mungkahi ni Sampagita ay gumagamit ng diskarte o katalinuhan. Kung ikaw naman ang mga alitaptap, paano mo daw ipapakita ang pasasalamat kay Sampagita? Kung ako ay isa sa mga alitaptap, ipapakita ko ang aking pasasalamat sa pamamagitan ng pagbabantay at pagpapanatili ng ganda. Lilipad-lipad ako sa paligid niya tuwing gabi upang bigyan siya ng liwanag at ganda bilang ganti sa pagpapatira niya sa akin sa kanyang mga talutot nung ako ay nanganganib. Pagbabahagi ng aral. Ikukwento ko sa ibang mga insekto ang kabutihang loob ni Sampagita upang siya ay respeto at huwag sirain ng iba. Katapatan, hindi ko siya kakalimutan at mananatili akong kaibigan ng dilim na nagbibigay hugay sa kanyang puno gabi-gabi. Elemento ng kwento. Narito ang elemento ng kwento ng alamat ng alitaptap. Tauhan. Ito ay sina kulisap, Sampagita, kabag-kabag. Tagpuan sa isang halamanan o sa ilalim ng punong Sampagita tuwing gabi. Problema, takot ang mga kulisap dahil kinakain sila ng mga kabag-kabag kapag madilim. Solusyon, pinagdala sila ni Sampagita ng apoy para masilaw ang mga kabag-kabag at hindi sila malapitan. Aral, makinig sa mabuting payo at gumamit ng talino para maligtas sa panganib. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Ang salitang barangay ay tumutukoy sa mga tao at mga pamilya na ninirahan sa isang lugar. Ito ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Ang bawat barangay ay may mga pinuno. Sila ay nagsasagawa ng mga proyekto para sa mga mamayan at nagpapatupad ng mga alituntunin at batas. Narito ang paliwanag tungkol sa mga pinuno ng barangay. Ang mga pinuno ng barangay ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan sa Pilipinas. Pinamumunuan ito ng mga sumusunod: Barangay Captain, tagapagpatupad ng mga batas, nagpapanatili ng kaayusan at kasanayan, at nangangasiwa sa mga programa para sa mga mamayan. Barangay Kagawad, sila ang 7 opisyal na tumutulong sa punong barangay, gumagawa ng mga batas o ordinansa ng barangay at namumuno sa iba't ibang komite tulad ng kalinisan, kalusugan at edukasyon. Sino-sino ang pinuno ng isang barangay? Ang mga pinuno ay ang punong barangay, ang 7 kagawad, SK chairperson, pati na rin ang barangay secretary at treasurer. Ano-ano ang kanilang mga proyekto? Ito ay patungkol sa kanilang kalinisan, kalusugan, kapayapaan at infrastruktura.
Sa iyong palagay, anong dapat ang kanilang mga katangian? Matapat, matulungin, disiplinado, masipag. Bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang iyong pakikiisa? Ipapakita ko ang aking pakikiisa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin, paggalang, pag-aaral ng mabuti, paglalahad at paglalapit. Narito ang isang maikli at madaling tandaan na gabay para sa mga mag-aaral upang matukoy ang kahulugan ng mga konseptong tinalakay. Alamat. Mga elemento ng kwento: tauhan, tagpuan, banghay. Barangay, pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Dito nakatira at dito nagsisimula ang pagpapatupad ng kaayusan ng isang pamilya sa isang komunidad. Barangay Captain, siya ang pinuno, tatay o nanay ng buong barangay. Siya ang pinakamataas na siya ang may pinakamataas ng katungkulan at tagapangasiwa sa lahat ng mga proyekto at seguridad ng mga mamamayan. Kagawad o konsehal, sila ang mga opisyal na tumutulong sa barangay captain. Meron silang iba't ibang tungkulin, gaya ng para sa sports, kalinisan o edukasyon, upang masigurong maayos ang bawat bahagi ng barangay. Pagtataya ng natutuhan. Isulat ang titik T kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tamang kaisipan o detalye. Isulat ang titik M kung ito naman ay mali. Number 1. Ang mga alitaptap ay isang uri ng kulisap. Number 2. Si Rosas ang nagbigay ng payo sa mga alitaptap. Number 3. Natakot ang mga kabag-kabag sa mga alitaptap nang makita ang mga ito nang may dalang alipato. Number 4. Ang mga kabag-kabag ay kaibigan ng mga alitaptap. At number 5. Nagtagumpay ang mga alitaptap dahil sa kanilang pagtutulungan. Narito ang mga tumpak na kasagutan. Mahusay mga bata, natapos ninyo ang ating aralin sa Filipino 3. Hanggang sa muli, paalam mga bata. Oo